Praise God. Hallelujah. Magaganda at mga gwapong umaga sa inyong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. So, are you excited for the Word of God? So, sa umaga pong ito, let us acknowledge muna. Hindi ko na itanong kung pinsan ni Archie yung kasama niya. Ayan, pinsan. Okay, so let us acknowledge. Hindi ko rin natanong ang pangalan. Benz. Okay. So, sila po yung may-ari ng Benz. Acknowledge din po natin ang kuya ni Pastora. Ayan, si Kuya Andy. So, from Sambales, nagtatrabaho sa Sambales, pauwi na siya, dumaan dito. At ganon din ang pamangkin ni Jill. Let's welcome yung pamangkin ni Jill. Ayan. So, mga gwapo ang ating kasama, bagong kasama ngayon, ano? Kaya ang bati ko kanina, magandang umaga sa mga gwapo. Ay, mga dati din, syempre, papayag ba tayo noon? Okay. So, praise the Lord. So, ang Diyos ay talagang mabuti, ano po. Wala namang pangit dito kasi pastor ninyo, pogi. Okay, palakasan lang ng loob ngayon yan eh. Okay, so praise the Lord. So we need to be happy and joyful to receive the Word of God because I believe God has prepared a message for us na talagang it will encourage us na magawa ang ipinapagawa ng Panginoon at matapos natin ang ating layunin dito sa mundong ito. Ano? So kaya po, hindi ko na kayo patatayuin, but let us pray. So para hingin natin ang patnubay at gabay ng banal na Espiritu sa kanyang mga salita. Salamat Panginoon sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang kami ay magtipon-tipon minsan pa na sambahin ka, papurihan ka, pasalamatan ka sa mga araw po na nagdaan. At ito ang pagkakataon na kami magsama-sama na magpalakasan at magpatatagan Panginoon sa isa't isa upang kami makapagpatuloy sa buhay na ito na bagamat puno ng mga challenges, Panginoon, but you are still there. You never leave us nor forsake us. Kaya nga, Panginoon, sa umaga ding ito, maihanda ang aming mga puso at kaisipan na tanggapin ang iyong mga salita upang amin pong magampanan, aming maisakatuparan ang iyong nais para sa buhay namin at sa buhay ng mga tao sa paligid namin at sa paghahanda na rin sa mga darating na henerasyon. Kaya po, Panginoon, salamat sa patnubay ng iyong Santong Espiritu sa pagtuturo sa amin sa umaga pong ito, sapagkat kung wala ang iyong gabay, hindi po namin mauunawaan ang iyong salita. Kaya salamat po sa iyo, Panginoon, at ang papuri, pasasalamat at pagluwalhati ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. So, I would like to share to you ito pong ating message, ilagyan ko ng title na The Gift, ang kaloob. Okay. So, pag tinignan natin sa verses sa Bible, sabi po diyan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1, now about spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant. So yan po, kaya sabi ni Apostol Pablo, ay nais niya na huwag magiging ignorante ang bawat isa about spiritual gifts, yung mga kaloob na spiritual. Sabi po sa susunod na talata, sa verse 7 and 11, a spiritual gift is given to each of us so we can help each other. So yan pala yung purpose ng spiritual gift. So hindi lang para sa atin, kundi para tayo ay makatulong sa iba. Verse 11, it is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. So ang Holy Spirit po ang nagbibigay ng kaloob at maaaring hindi tayo pare-parehas, pero pare-parehas tayong tumanggap ng mga kaloob. So when we receive the Lord Jesus Christ, we receive the Holy Spirit who enables na siyang nagbibigay
okay, ng mga kaloob na yan. Ano ho? So, kaya po later on, mapapansin po natin, tayo ay nagkakatulong-tulong upang matulungan ng iba dahil yung gift na kailangan natin para makatulong tayo ay binibigay ng banal na Espiritu. Amen? Okay, so kaya po, in the next slide, sabi po dito, that's why Paul advises Timothy about the gift that he received. Okay, so kasi po, gusto kong makita natin ito, paano pinahalagahan ni Apostol Pablo na ipinakita kay Timoteo yung kanyang tinanggap na kaloob. Kasi dahil bata pa po si Timothy noon, okay, so siguro natatakot siya, maaaring nahihiya siya, so there are many reasons. Kaya po, ginawa po ni Apostol Pablo, he reminded him. Okay, pinaalalahanan po siya at binigyan ng advice kung ano yung kailangan niyang gawin. At yan po ay mababasa natin sa 2 Timothy chapter 1, verse 6. Ang sabi diyan, "For this reason, I want you to remember the gift from God that God gave you." Ayan. So, una munang nilinaw ni Apostol Pablo. Sabi niya, kailangan alalahanin mo ang binigay na kaloob sa iyo ng Diyos. He gave that gift inside yourself when I put my hands on you. So I'm reading from English, Easy English. So kasi mas maliwanag yung pagkasalin, dahil naiintindihan na natin sa modern times natin yung kanyang pagka-English. And then, sabi po dito, you must use that gift. You must make it stronger, like when the wind blows on a very small fire. The wind makes that small fire into a big fire. Okay, so kaya po makita natin, dito makikita natin yung mga advices ni Paul kay Timothy. And there are 3 important truths na makikita po tayo sa advices na ito ni Apostol Pablo o sa pagre-remind ni Apostol Pablo kay Timothy ng kanyang kaloob. At ito po ay magandang mailapat din natin sapagkat tayo tulad po ni Timothy, bawat mananampalataya, we receive gifts, not only gift, but actually gifts. So kung gusto po nating malaman yung mga gifts na yan, ay sa malawakang pag-aaral niyo o pagbabasa ay nasa 1 Corinthians chapter 12. So meron din pong ministry gifts at yan naman ay nasa Book of Romans. So hindi po yan ang pinaka pag-aaralan natin ngayon. Ang maganda makita natin, ano ang katotohanang nakapaloob sa pagpapaalala ni Apostol Pablo kay Timothy na ngayon ay pinapaalala din sa atin at ipinapakita rin sa atin. So, kaya magiging basihan po natin yung reminder ni Apostol Pablo at maging reminder din po sa atin ngayon. So, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, marami kang kaloob o marami kang gifts. Okay. There are times na nadidevelop lang natin yung ilan, yung mga na makikita natin na yun yung lumalabas. Kaya alam niyo po, yun, depende sa magiging kagustuhan ng banal na Espiritu. So doon sa area na yung gagamitin. Number one truth na tingnan natin, ang sabi po niya dyan sa Easy English Translation, you must use that gift. Ayan. Kailangan mong gamitin ang kaloob na yan. Okay? So, kaya po dito, napakahalaga ito dahil may apprehension nga po si Timothy na gamitin. O maaaring natatakot siya, nahihiya siya, o hindi niya pa alam paano ito gagamitin. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanya, you must use that gift. So, ano yung pinaka-main gift na sinasabi, nire-remind ni Apostol Pablo si Timothy?
At yan po mababasa natin sa 2 Timothy din, chapter 4, verse 2, na ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa kanya. So ito po yung dahilan bakit nire-remind siya sa gift niya. Ang sabi po niya dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. So makita po natin, napapanahon at hindi napapanahon. Ano na ba ibig sabihin ng napapanahon at hindi napapanahon? May mga tao na sinesharean tayo na ayaw nilang makinig. Okay, so baka wala pa sa timing. Ano? Pero yung mga tao din na yon na sinyeran mo, tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa kanya ng walang bunga. Yan po ang sabi ng Isaiah 55. Na para daw pong ulan yan o niebe, na pagka bumagsak na sa lupa, ang purpose niya ay diligan ng mga halaman, ang mga gulay, para ito ay mamunga. Kaya po, ang pangako ng Diyos, hindi babalik ang kanyang salita na walang bunga sa kanya. So, ibig sabihin, hindi man napapanahon ang taong ito na tanggapin pa niya o tanggapin na niya ang salita ng Diyos, okay, patuloy pa rin natin ipahayag, sapagkat darating ang panahon na kikilala ang taong yan. Kasi kaya nga pong sabi dito, patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Okay, naranasan natin yan, di ba? Nung una tayong sinesharean, ayaw natin. Ako nga po, ang tigas-tigas ko pa eh. So, yung nag-invite sa akin, dahil nga lumaki kami na Bible believer, nag-aaral kami sa Sunday school, so marami akong memorize na verse. Lahat ng sineshare sa akin, yung mga basic lang eh. Nauunahan ko pa silang mag-recite. Alam ko na yan sa isip ko, So, yabang-yabang pa noon, So, pero, alam niyo po, nung talagang panahon na ang Diyos ay kumilos sa aking buhay, nawala po yung na yon at nagbukas ako ng puso ko sa Lord. Mula nung panahon na yon hanggang ngayon, dire-diretso na po yon. So, that was 19 years old ako, at ngayon, I am already 60, mahaba-haba na rin panahon, More than half of my life ay talagang kumilos ang Diyos sa akin. Kaya po, ibig sabihin, let us not be discouraged. Lalo na sa atin po ngayon, nasa winning strategy tayo. So mag-win tayo next week, invitation na natin. So tawag dito, nagbisita na tayo. Actually, ginawa na po natin yan. So kung nagawa po ninyo yan, next Sunday, aanyayahan na po natin sila dito. So maaaring may sasama, maaaring may hindi, pero wag po tayong ma-discourage. Amen? Baka sa linggo, di natin madala, pero sa susunod na linggo, madala natin. 4 weeks naman po ito, So don't give up. Kasi meron tayong 1 buwan para madala sila po dito. Para kumilala din sila sa Panginoon tulad natin. Okay? Sumunod po ang 2 Timothy 1:7. Ang sabi po ni Pablo, ito yung dahilan niya, Do this. Ano po yung sinasabing do this? Ipangaral mo ang salita ng Diyos sa panahon at di napapanahon. Because God has given us His Spirit. So we can use the gift na binigay sa atin because it is the Spirit that gave us the gift. Amen? Naintindihan po ba natin? Okay, kung naintindihan natin, magsabi tayo ng amen. So kasi, baka mamaya, nakatingin kayo sa akin. Nakatingin lang pala. Okay. So, and His Spirit does not cause us to be afraid of things. So, yan po yung napakahalaga makita natin. We can use our gift kasi binigay ito ng Santong Espiritu at ang sabi, wala tayong dapat na ikatakot sa anuman. Hello? Kung minsan natatakot tayo sa persecution,
Di ba? Minsan natatakot tayong tuksuhin tayo. Minsan natatakot tayo na tanggihan tayo. Natural lang yun, ano po. So yun yung, kaya doon lalabas yung tinatawag natin na compassion natin. So, may mga tao talaga na hindi naiintindihan na ang buhay nila ay tungo sa kapahamakan, pero dahil naiintindihan natin yon, so magiging matiyaga tayo. Amen? Singit ko lang po yung sabi ko nga, bakit ba kami tumagal ng ganito sa paglilingkod sa Panginoon? Kung tutuusin, puro kahirapan naman ang dinaanan namin. Dumaan ako na yung panis na kanin ay lalabhan o kaya huhugasan lang, sasalain at isasangag. So sabi ko nga, yung talbos ng kamote, ubos na. Yung matandang dahon na lang ang inuulam. Hello? So, pero sabi ko, imagine, from that time up to now, natulungan kami ng Banal na Espiritu na makapagpatuloy. Kasi tiniyak sa aking buhay na ang Banal na Espiritu ang naglagay ng kaloob na ito sa akin. Ano yung kaloob na yan? Ipangaral ang salita ng Diyos. At wala akong dapat katakutan kahit gutom. Amen? Kaya nga meron kaming aso nun, kung tawagin din namin, fasting. Siyempre, kakain waris siya, kami hindi. So pag wala kami pagkain, wala rin siyang pagkain. Pero talagang tuloy-tuloy din siyang nabuhay, kaya lang payat na payat. Pero alam nyo, naging pakinabang yung aso na yon. Bakit? Nung maipagbili ko yon, uso pa yung tinatawag na crusade, gumagawa ng banner. Naikwento ko na yata ito, pero kahit maging parang stereotype ako. Pero yun, naigawa ng banner, naipromote ko na sa mga araw na ito ay mayroong krusada dito, pangangaral ng salita ng Diyos. Naibenta ko yung aso ng 150. Hindi ko makalimutan yung aso na yun . Nung pong panahon na yon, nagsisimula pa lang tayo dito sa Pampanga. But praise God, can you imagine that? Pati aso. Naging kapaki-pakinabang sa ikaliligtas ng mga tao. So, and then sabi niya, He causes us to love God and other people. So, maraming tao pwedeng sabihin niya, mahal ko ang Diyos. Pero ang pagmamahal sa Diyos, ginagawa ay pinapakita. Pwede naman kasi sabihin ng mag-asawa, mahal kita, pero bubugbugin naman. Pwede ba yon? Pwede. Okay. Sa sobrang selos kasi. So, maling expression of love. Kaya sabi ng Biblia, ang pag-ibig daw ay matiyaga. Okay, so wala tayo doon sa na yon. And He causes us to rule ourselves properly. Because of the Holy Spirit, yung ating buhay ay naiayos nating mabuti. Okay? So, isa-isahin natin yan. Ang sabi po dito, kung paano sinabi, like Timothy, God gave us His Spirit so that, letter A, He can cause us not to be afraid. So, yan po, kasi nga si Timothy, ay nabanggit ko na kanina, maaaring takot siya. Maaaring bata ka pa, anong alam mo? Hello? Parang nung una ulitin ko ulit, nung una akong dumating dito, di naman ako Kapampangan, o bago ka mag-share sa amin, mga Pampangan ka, pakikinggan kita. Hello? O na nga karapat ko? Pwede nga nila akong ibenta. Pag nag-usap na sila ng Kapampangan, wala na akong maintindihan. Tapos bigla silang magtatawanan. So hindi ba nakakatakot yun? Hello? Hindi ko alam na baka ipabugbog na pala ako dun sa labas. Hindi ko pa alam, So, yan, And then letter B,
He can cause us to be powerful. So makikita po natin 1 Corinthians 4:20, "For the kingdom of God is not just a lot of talk, it is living by God's power." So makikita natin gagamitin tayo ng Diyos with power. Hindi lang po pastor ang gagamitin ng Panginoon, even yung gift of healing, even yung gift na talagang sasabihin natin na word of knowledge, word of wisdom, yung mga gift na yan, gagamitin tayo ng Panginoon. Hindi lang po pastor ang gagamitin doon. Lalo na pag may sakit o may demon possessed, tawagin si pastor, tawagin si pastor. So pagka naunawaan po natin our gift, so hindi naman ibig sabihin hindi mo na kailangan si pastor. Andi dyan ka, you can exercise your gift. Amen? Bakit? Ano sabi ng Biblia? Greater is He that is in us than he that is in the world. Who is in the world? Satan and his demons. Who is in us? Jesus Christ, our victorious Lord and Savior. Di ba? Sabi nga ng 1 Corinthians 15, tinanong niya, ano ang kapangyarihan mo, kamatayan? Nagapi ka na. Kaya po yung second death sa mga totoong kumilala na born again, tumanggap sa Panginoon, hindi na po, wala na sila doon sa ikalawang kamatayan. Kundi ando doon sila sa buhay na walang hanggan. At tayo yon. Maliwanag po ba? So kaya po hindi puro salita lang ito. Kasi pwedeng hindi tayo magaling magsalita, pero gagamitin tayo ng Diyos sa mga himala. Amen? Amen? Kaya lang, huwag daw po tayong matakot. Kailangan makita natin that in the name of Jesus, the most powerful name sa lupa, sa langit, sa mga hindi nakikita, we have that name of Jesus. Na kapag idiniklara natin yon, na may pananampalataya, demons will flee. Sabi nga, tatakas sila. At talagang makakapagtagumpay po tayo. Alam niyo po, pagka may pagkakataon, kami noon, dahil yan ang isa sa na-exercise naming gift, pag tinawag kami, may demon possessed doon, pwede bang pag-pray ninyo? Hindi pa nga kami nakakarating doon sa bahay, lumalaya na. Hello? Why? Because of the power of Jesus, nadala-dala po natin. Okay, so hindi po exaggeration yon. So, yun po ay nasa pag-exercise. Kaya nga, Paul was reminding Timothy, at ganun din po tayo ngayon. So, hindi po kayo basta mauupo lang dito, makikinig dito, but gagamitin po tayo ng Lord. Amen? Kaya niya tayo tinawag because we are God's special people. Okay? So letter C, ang sabi po dyan, He can cause us to love God and other people. So, paano po ba mangyayari yon? Paano natin maipapakita na mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ibang tao? John 15:8, when you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. So pagka ginagawa pala natin, ito ipinapagawa ng Diyos, ipangaral ang kanyang salita at nakakapag-win tayo ng mga tao na ipapanumbalik natin sila sa Diyos, nagbibigay itong kaluwalhatian sa Diyos Ama. At yun din yung kapahayagan natin ng pag-ibig natin sa ibang tao. Naintindihan po ba natin? Masusundan po ba niyo ako? Okay. So, number 2, yung you must use your gift ay hindi enough. Kasi pwede itong ma-weaken, pwede itong manghina. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, you must make it stronger. So may effort po pala. Meron talaga tayong gagawin. Maganda yung senior ni Pogs kanina, So, if we want to be successful
hindi lang tayo mag-work hard. Kasi marami tayong makikitang they work hard. Hindi naman natin minamaliit yung ating mga farmer. Pero dito sa atin, yung mga farmer, they work hard, di ba? Gigising yan ng madaling araw, uwi na yung gabi. So, ang talagang trabaho nila, ang bigat. But, doon nagkulang sa work smart. Bakit? Yung mga magsasaka ngayon, talagang bigatin. Bakit? Sinamahan nila ng bagong teknolohiya yung kanilang pagbubukid, okay? Yung kanilang pagsasaka, yun yung tinatawag nating smart. Kasi hindi ka pwedeng manatili doon sa traditional way. Hello, nakukuha po ba natin? Ganon din po tayo. Hindi tayo pwedeng manatili doon sa religiosity. We need to be involved. We need to be part. We need to see that God called us because we are special people and He values us. Pinapahalagahan niya tayo. So kaya wag natin tingnan kung ano yung natapos natin, kung ano tayo, sino tayo. Hindi. Kailangan tingnan po natin, ikaw ay pinili ng Diyos. Sabihin mo nga yun sa katabi mo. Tingnan mo, So, naniniwala ba kayo doon? Okay, so pag pinaniwalaan po natin yun, ang laking pagbabago, di ba? So, pagka hinanpick ka, ibig sabihin you're special. You're valuable. Di ba? Bakit sa basketball, mai-example ko lang, mayroong tinatawag na draft. Di ba? So, si Kai Soto, nag-training siya sa Australia, nag-training siya sa pero hindi pa niya panahong madraft sa NBA. Although, taas niya, 7'4 yata siya. So, bakit? Hindi pa kasi panahon. So ngayon, ang point ko na gusto kong makita natin dito, nagpapatuloy siya mag-practice, magsanay. And he improved a lot already. Yun yung tinatawag na he need to make his life or career or talent as a basketball player stronger. Amen. Ganon din po sa atin. So, para maging stronger tayo, let us overcome yung panunukso. Hello? May strategy pa ang kaaway Ibabalikan niya doon sa mga nakaraan mo. Paniwala ako sa iyo. Yeah? So, wag po tayong matakot doon. So, as we share and overcome yung mga challenges, nagiging stronger po yung faith natin at saka yung gift natin. Amen? O hindi yung na-reject ka lang minsan, ako nang gusto. Masakit niya pala. Mahirap pala. Kahit naman sa umpisa, kahit alin, mahirap Di ba? Mag-asawa ka, sandali lang yung honeymoon. Susunod doon mahirap na. Bakit? Kaya noon ako, ang biro ko, bakit ako mag-aasawa? Nung hindi pa ako believer, papakainin ko yung hindi ko kamag-anak. Mga biroan namin noon So, hindi ganoong kadali. Yes, may honeymoon stage. Pero pagkatapos noon, andi dyan na, lalo na pag nagkaanak na kayo, lalo na pag lumalaki na yan, lalo na pag nag-aaral na yan. Hello? So kaya you make yourself stronger. You need to be a true mother, a true father. Hello? So ganun din po. Iugnay natin sa ating kaloob bilang mananampalataya. So kasi hindi ka naman tinawag ng Diyos dyan para display. Amen. Piniprepare ka ng Diyos for the second generation. Mga anak nating bata pa, mga apo, at magiging apo. Okay, so inihanda tayo ng Lord. Letter B, ano nga ba ako? Nasaan na ba ako?
Okay, so nabalik pala ako sa dati. Okay, sorry. So letter A pala, mali yata yung ano ko. Ito. John 15:5, ang sabi diyan, by remaining in the true vine. So we will be making our gift stronger pag nanatili tayo sa tunay na puno ng ubas. Sabi po diyan, John 15:5, sorry. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, and I in them, okay, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. So para daw tayo talagang mapatibay, mapatatag, dapat hindi tayo mahiwalay sa puno, sa tunay na puno. Amen? At hindi tayo mahiwalay sa tunay na puno kung kinikilala natin na tayo ang sanga at bilang patunay na tayo ay sanga, sabi po dito, namumunga tayo. Amen? So hindi yung paparisan ng dati, 20 years na, sino nadala mo sa Panginoon? Wala. Hello? Tapos magtatanong pa, ang tagal na natin, ba tayo di dumadami? Tapos, pag binalik mo yung tanong sa kanya, may nadala ka ba kay Lord? Wala. Amen? So kasi ang kaisipan, traditional mindset noon is, trabaho ng pastor yan eh. Trabaho ng mga worker yan. Hello? Mali po yun. Kasi tayong lahat pare-parehas na nakadugtong sa tunay na puno ng ubas. Ano po ang babala po doon sa verse 2? Ang sabi, kapag hindi namumunga, sino ang pumuputol? Sino daw pumuputol? Yung hardinero. Sino ba yung hardinero? God the Father. So, ibig sabihin, hindi unfair ang God the Father. Hello? Okay? Nakukuha ba natin? So, hindi naman po takutan ito, pero yan po yung kasi if we will not make our gift or faith stronger, yun po ang mangyayari. Letter B, by continuously depending on the Holy Spirit. Ayan, kailangan po hindi tayo nagdidepende sa sarili nating lakas, sa sarili nating katalinuhan, sa sarili nating kakayanan, kasi maraming magaling. Hello? Pero ang sabi po dito, magdepende lang tayo sa Holy Spirit. Kaya we can overcome . Sabi mo sa katabi mo, overcomer ka. Because of the Holy Spirit. 2 Timothy 1:6b, easy translation, easy English. Like when a wind blows on a very small fire, the wind makes that small fire grow into a big fire. So ang hangin din po, sabi sa Acts chapter 2, is the symbol of the Holy Spirit. Di ba nung sila ay mabaptize, mayroong ugong ng hangin. Pagkatapos, di lang apoy. At sila po ay binigyan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Okay? And then, thirdly, hindi lang po siya sinabihan to use the gift, hindi lang sinabihan to make the gift stronger, but sabi dito, you must not stop using it. Ayan. Alam niyo po, napansin ko, totoo po, ang bagay na hindi mo ginagamit, okay, mawawala. Alam nyo, dahil matagal din akong nagkasakit, yung mga muscle mass ko nawala. Mataba akong tingnan pero wala akong muscle. Ang hirap pala nun, Tapos dahil nahihirapan na nga akong magsalita, kumanta, hindi ako nagkakakanta. Sumasayo ako, paminsan-minsan kumakanta. Pero alam niyo po, nawala din yung boses kong kumanta. Hirap na hirap ako, yung pitch, di ko na maabot, yung breathing ko, hindi na Hello? Ganda pa naman ang boses ko. Okay. So,
Yan po, dahil hindi ko napapractice, hindi ko na kayang kantahin yung mga dating kong kinakanta. Lalo na yung kinanta nila kanina, yung Dakilang Katapatan, paborito ko yan eh. Ngayon, hindi ko na makanta. Why? Because hindi ko po naipagpatuloy na gamitin yung boses ko dahil sa pagkakasakit ko nga. So, yun po yung importante. Kaya, tingnan po natin yung bilin niya. Papansinin po ninyo, ang daming Word of God na ginagamit ko kasi yun yung foundation. Foundation po yan nung tinuturo sa atin. So do not stop using the gift that you have. Ayan, yan po ang payo. Do not stop, okay, using the gift that you have. God gave you that gift when people spoke messages from God about you. Yan, Paris po ngayon, nagme-mensahe ko sa atin. So, nakakatanggap po kayo. Amen? And the leaders of the church put their hands on you and they prayed for you. So, alam nyo po, napaka-importante po yan. Na yung leader ng church na pinupuntahan natin, dito po sa atin, napaka-importante po yung laying of hands namin. Hello? Okay, so letter A, sabi po dyan, by telling people about the message of the Lord. So, hindi po tayo titigil na gamitin ang ating mga kaloob kung patuloy tayo na mag-share ng Word of God o message ng salita ng Diyos sa mga tao. Alam niyo po yung simpleng practice na sasabihin natin, Jesus loves you. Mapapractice po tayo ng ganon, Jesus loves you. Alam mo ba na mahal ka ng Panginoon? So kahit sa simula, ganon lang muna tayo eh. So yung palang nasabihan mo, talagang naghahanap ng pagmamahal. Baka yung palang word na yun, iniiyakan ka na eh. Nangyayari ba yun? Yes. Nangyayari yun. Ako, na-experience ko na po yan. Yung palang ang sinabi ko, gumagulgul na ng iyak. Hello? Hello? Kasi wala palang nagsasabi sa kanya na mahal siya. Ganun bang tao? Yes, marami po. Hello? Kaya, kung minsan di ka papansinin, pero may effect yun sa loob niya. Iisip-isipin niya yun. Hello? Okay, tuloy natin. Letter B. Ito po, tulad ni Apostol Pablo, Romans 1:16, for I am not ashamed of this good news, sabi po niya, about Christ. Bakit? Bakit tayo hindi dapat mahiya na i-share ang salita ng Diyos? Sabi diyan, it is the power of God that work, saving everyone who believes. So, ibig sabihin, hindi tayo ang magse-save sa kanila. The message na sinishare natin sa kanila, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay para iligtas ang maniniwala. Amen? So kaya po, ang ating bahagi, gamitin natin yung gift natin, huwag nating ihinto pag nagsishare po tayo kasi gawa ng Diyos na iligtas ang tao. And always remember, ang sabi nga, walang pinipili ang Diyos. Anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world. Ibig sabihin, God loves all people. Kahit yan pa yung pinakamaitim ang buto, pinakamaitim ang budhi. Amen? Hello? Hello? Yun nga pong leader ng Church of Satan sa California. Alam niyo yung church nila nagsara. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Okay. Kasi na-born again siya. Na-born again siya. Imagine, talagang literally, si Satan ang kanilang sinasamba. Pero na-born again. Kasi nung nandoon kami noong 2002, talagang sinara po yun. Yung na yun sa San Francisco. At yung street na yon, 2 street yon.
puro budo o puro at witchcraft ang mga tinda nilang libro doon. Literally, sabi ko, grabe naman pala talaga dito, Hello? Nakakatakot nga pagka gabi dumidilim na, lumalabas yung mga witch. Alam mo sila na witch kasi doon sa suot nila. Hello? Kaya no wonder why ganyan ang Amerika ngayon So dahil sa sobrang democracy, yung mga ganun, binabaliwala na nila. Basta they gave right to everyone. Okay, letter C. Because when we use our gift, we honor the leadership of the church. So, mahalaga ba yun? Yes. By using our gift, we submit to the leadership of the church. Ephesians 5:21, and further submit to one another out of reverence for Christ. So bakit? Pagka kasi ginamit natin without stop ang ating mga gift, so ibig sabihin, sumusunod tayo. Bakit? Kasi through the leadership ng church, mayroong ibababa ang Diyos na gagawain natin. Amen? And then, sabi nga dyan, next slide, sabi dyan, we show our loyalty to the leadership. Amen? Proverbs 3:3-4, never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Then you will find favor with both God and people, and you will earn a good reputation. Kaya alam niyo po, later on, yung reputasyon natin, makikita natin, ipapakita sa kanila ng Lord. Dati po dito, pag binati mo yung mga taga rito dati, gaganon pa eh. Nasa lubong mo sa daan, babatiin mo, gaganon pa yung mukha nila. Pero later on, alam niyo po, talagang welcome na tayo sa kanila. Bakit? Pag may handaan, papadalang ka pa ng pansit. Papadalang ka pa ng isang box na tinapay. Special na tinapay. Babatiin ka na basta nakita ka. Sabi ko, tingnan niyo yung Kasi, bakit? Kasi pinakita natin, pag pinakita mo yung loyalty and kindness mo, sabi nga dito, talagang inilagay mo yan sa puso mo. Okay? Talagang, yun ang makukuha natin. Magandang reputasyon. Pero pag tayo ay nawala yung loyalty natin, bakit si ganon? Bakit si ganon? Bakit si ganon? So, hindi nagiging maganda yung reputasyon at nakakasira sa pangalan ng Panginoon. So, to close, in my conclusion, ang sabi po dyan, bakit ko sineshare ito sa atin? Kasi nga, tayo po ay may winning. Tayo ay nasa winning. At nais natin this year, puno itong mga bakante na ito at yung mga upuan natin na nakatiklop pa dyan. And by next year, we are praying na 2 services na po tayo. Bakit? Kasi nandyan ka upang mag-win ng tao sa Panginoon. Amen? Kaya in my conclusion, this is my simple statement. We are in a global movement. So hindi lang po tayo palang gumagawa nito. Global po ito. Ibig sabihin, hindi lang din sa Pilipinas, kundi around the world, ginagawa po ang ginagawa natin at usually kasabay pa nga natin. So, we are in a global movement. It is our great opportunity to discover, develop, and use our gift to help other people come back to God and start up a new life. Amen. So, yun po ang pagkakataong binibigay natin sa kanila. Kaya po, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikahiya. Okay? Hindi po tayo dapat tumigil sa pag-share at talagang tayo ay maging matapang until such time para kang hininga ang ginagawa mong pag-share.
Pag humihinga po tayo, maliban na ikaw ay inuubo o may asthma, dun lang mahirap, di ba? Pero hindi po mahirap ang paghinga. So magiging ganoon po ang ating kakayanan pag patuloy nating ginagamit. Amen? Tumayo po tayong lahat. So hindi naman po ako nagmamadali, kaya lang may gagawin pa po tayong susunod. Praise God. Hallelujah. Sige, awitin po natin yung dakilang katapatan. Tingnan natin kung gaano katapat ang Diyos sa atin at magiging matapat sa mga taong dadali natin kay Lord. Sadyang wala na ako agad. Tingnan nyo, nasira na yung boses ko talaga. Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sige po, awitin natin, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hingahon. Pag-ibig mo'y lakas namin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Panginoon, marami pong salamat na ang pag-ibig mo sa amin na hindi nagbabago. Noon, ngayon at magpakailanman, dakila ka, O Diyos. Panginoon, bagamat marami kaming mga pagkukulang ay hindi mo kami sinusumbatan, sa halip ay patuloy na minamahal. Binibigyan ng maraming pagkakataon upang tunay nga, O Diyos, na ang aming buhay ay maituwid, maiayos, at maiayon sa iyong kagustuhan. Kaya nga po, Panginoon, sa umagang ito, narito kami, Lord God, upang ialay ang aming buhay na gawin ang iyong kagustuhan
at yon ay ibahagi ng walang tigil, walang takot ang iyong mga salita sa mga taong hindi pa kumikilala sa iyo. Maaring may mga hamon o challenges kaming haharapin. Maaring may mga pagtutukso, maaring may mga pagtanggi or bagay na hindi po magiging maganda sa aming pagbabahagi. Subalit, Lord God, makita namin na ang iyong Espiritu ay binigay ang kaloob na ito upang makatulong kami sa mga tao. Lord, hindi ka naparito, sabi mo, para sa matuwid. Ikaw ay naparito para sa makasalanan. Kaya, Panginoon, salamat po na ganito ang iyong pag-ibig, Panginoon. Kaya, bigyan mo kami ng tiyaga, bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng karunungan upang ang iyong salita ay patuloy po naming maibahagi. Salamat din sa pagkakataon na sa aming pakikiisa sa global movement na ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, madidiscover namin, madidevelop namin, Panginoon, at magagamit namin ang kaloob na ibinigay mo po sa amin. Salamat po sa iyo, Panginoon, for your glory and for the people na aming po mga matutulungan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Okay, so taas po natin ang ating kamay. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. The Lord make His face shine upon you. I receive. I declare financial breakthrough. I receive. I declare wisdom. I receive. I declare sensitivity to the Holy Spirit. I receive. I declare na ma-discover niyo ang inyong mga gift. I receive. I declare na maging fruitful kayo. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. And amen.